Nagiinit na usapan, umatikabong mga yan. Diskusyon na may resolusyon. Sa kauna-unahang talakserye sa telebisyon. Face-to-face na with pambansang kapitana, Miss Ami Perez. Smile always, mga sausawera at sausawera. Handa na po ba tayo sa talakan? Saan ba kayo? Sa pula o sa puti? Sa Oferayan, ready na rin ba? Ang mga ate at kuya, ready na? Kayo, Hans? Ang mga tito-tita, Chang, nako, eto na rin, hindi na makahantay. Sausawan na! Saan ba tayo? Ay, mga sausawero! Face to face na! Gusto mo bang makisaw-saw tara ng kaibigan? Mamaya na yung solusyonan. Face to face, Sinong sisimango? face to face, Sinong ngingiti? face to face, Ang mga problema, face to face. huwag mong talikuran. Harapin mo, head to face. Hello sa lahat ng ating mga sausaweros dito sa studio. At syempre, join na rin kayo, mga nasa TV at online na mga kasausawan. Isa munang malakas na wow! At syempre, buong puwersa na naman nating haharapin ang isang issue na tsak na magpapainit sa ating hapon at kwento ng tunay na buhay dito lang sa nag-iisang talakserye sa buong mundo. At syempre pa, excited nang makijoin din ang ating mga sausaweros online mula kay Russell John Santiaguel. Hello po, Chang Ami. Nakaka-addict po talaga ang show ninyo. Kaya eto na po ang naging vitamins ko pag may problems po ako. Sana meron din Chang na face-to-face campus raid. Oo nga, no? Para sa mga estudyante daw kasi sa mga universities and colleges na may malaking mga problema rin. Sana rin po, Chang, mabigyan nyo ng solusyon yung mga nag-aalitang universities, lalo na pagdating sa UAAP, kagaya ng Ateneo at Lasal. Talagang may ganon. God bless po and more power to your show. Russell, napaka-cute mo naman. Maraming salamat at ginawa mong happy vitamins ang aming programa. Aba, syempre, welcome din kayong mga college students na bumisita sa amin dito sa studio upang sumali sa mga usapan at talakayan dito. Tsak na magiging maganda at lalong magiging maganda ang ating diskusyonan yan. At syempre, gusto rin naman namin bumisita sa inyo. Imbitahin nyo kami. Pupunta kami. Ganun lang kadali yun, hindi ba? Ako pa rin po ang inyong pambansang kapitan, ang inyong Chang Ami, na hindi po mapapagod na magpaalala sa ating lahat. At sa inyo din, lalo na kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Ito ang taong ready pumunta sa kahit na saang kolehiyo. Hindi ko lang alam kung bakit. Tanungin natin si Hans Mortel. Nako, Chang, kasi siguro gusto ko pang matuto. Oy, ako din naman Charot, hindi. Pero eto talaga ang seryoso. Ako man ay pumapasyal-pasyal sa mga universidad para, alam nyo na, mag-boy watching. Abay, dito naman sa ating programa, ako naman ay talagang nakatutok sa mga lessons naman ng mga taong susunod kong ipapakilala. Naririto po ang ating legal expert, Attorney Benedicto Acosta Jr. Naku, ang susunod natin, nirirespeto sa field ng psychology, Dr. Margie Holmes. Ang ating ikatlong tagapayo, abay napaka-in-demand naman sa kanyang mga nasasakupan, ika nga, sa kanilang parokya. Wala pong iba kundi si Father Sunny Merida. Ang ating trio tagapayo na talagang ang bawat lesson kailangan talagang isinasa ulo natin at isinasa buhay. At eto na, kayo muna dyan sa inyong mga bahay, itigil ang mga gawain muna. Lalo na ang aming mga angels, ang mga kasambahay. Abay, magsitigil kayo dahil kwento nyo ito. Hindi ba, Chang? Tama ka, Hans. Kaya naman tiniyak namin na wala silang dalang walis, kawali at batsa. Lalo na itong mga magre-reklamong kasambahay ngayon. Bakit? Baka kasi sa galit nila sa kanilang amo ay maihampas nila ito at lumabas ang kanilang pagiging super inday.
ito ang ating face-to-face issue of the day. Sila ay dalawa lamang na masipag na naglilingkod. Pagka inuutosan niya ako, sinasaktan niya ako, isang beses din niya akong hindi pinakain buong araw. Dinuduro-duro niya lang po ako ng ganyan, tanga daw po ako, bobo ako, wala po akong pinag-aralan. Nagtitimpi lang po ako, gusto ko na pong umalis. Sinungaling naman po yan sila dalawa. Tama lang po ang ginawa ko sa kanila. Sa tingin ko po, ako ang niragrabyado nila. Hindi kami pinalaki ng magulang ko para magnakaw. Huwag mo akong gagawin tanga dahil alam ko ginagawa ko lahat. Manda kayong dalawa sa akin, magkita-kita tayo, mga piste kayo. Amo versus dalawa niyang kasambahay. Dito lang sa Face to Face! Mga kapatid, mala-impyerno raw ang nararanasan niya sa kamay ng kanyang amo. Malupit daw kasi ang kanyang pinaglingkuran. Pero ngayon, handa na raw siyang lumaban at ipagtanggol ang kanyang sarili. Narito po si Raquel Julian. Pasok! Ate Raquel, welcome sa Face to Face. Sino ba ang iyong inireklamo? Yung amo ko pong Ate Marilyn Yasis po. Ate Marilyn, okay. Sino ang nagpasok sa iyo doon? Si Ate Lorna po. Kakilala mo, kaibigan? Hindi po, nagkasalubong lang po kami sa bayan, naghahanap po ako ng trabaho. Tapos siya po, nag-alok? Nagtanong po ako sa kanya kung meron po siyang alam na trabaho. Tinuro niya po sa akin yung karinderya yun sa bayan po. Okay, kailan nagsimula na nagkaroon ng problema? Nung 5 months na po ako, kasi po 850 na lang po yung sahod ko, nagtataka po ako kung bakit gano'n na Ano lang bang po. usapan yung sweldo, no? 1.5 po kada buwan. 1.5, okay. Tapos, sa 1.5, ano daw yon? All around ka ba? Magtitinda lang po ako sa karinderya niya, maglilinis lang. So, bukod sa'yo, may iba pang mga namamasukan doon. Ako lang po sa karinderya niya po. So, nagsimula yung problema matapos ang 5 buwan. Opo. Ano yung problema na yon? 850 na lang po yung sahod ko. Bakit daw 850 na lang? Inaawas niya po daw lahat ng kinakain ko. Ginagamit kong toothpaste. Pero saka- teka, ano ba ang usapan nyo dun sa 1.5? May kasamang pagkain yun? Wala? Meron po. Oh, yun naman pala. Ilang beses nangyaring naging 850 na lang. Ano lang po, bali 1 buwan lang po. Pero yung iba naman, 1.5 Opo. na. So baka nga may mga ginastos ka noon. Wala naman In advance. po. Wala po. Inaawas niya po yung ginagamit kong toothpaste, shampoo, saka po yung nababasag kong mga plato. Oh, marami ka bang nabasag? Hindi naman po. Ah, pero meron kang nabasag? Meron po. Mga ilan? Mga 2 lang naman pong plato yun eh. Base dun sa naging research namin, Raquel, eto hindi talaga ako makapaniwala na papaanong nagawa ito ng isang tao na pinakain daw kayo o ikaw ng Opo. isang beses ng tira-tira nung mga customer. Yun nga po ang ayoko sa kanya eh. Ako naman po, tinanggap ko naman po kasi po wala po akong perang pambiling pagkain kaya ako po kinain yung mga binigay niya sa akin tira-tira. May katotohanan ba na sinasaktan ka nitong si Opo. Marilyn? Paano kanya sinaktan? Dinuduro-duro niya po akong ganun. Sinasabihan niya po akong nag-aralan, nanakan lang po ako. So, ngayon, umalis ka na dito kay Opo. Marlene, hindi ka na namamasukan sa kanya. Hindi po. May utang ba siya na sweldo sa'yo? Opo, balit 2,000 po. Pero gaano katotoo, Raquel, na sa sobrang sama ng loob mo, na pag-alaman ko rin base sa research na nakainom ka, umabot sa puntong, sumugod ka doon. Aburido na po kasi ako kasi po kailangan ko po ng pera para sa anak kong pambiling gamot. Oo, pero saan ka kumuha ng pera pang inom? Wala po, ano po, nakita ko lang po yung barkada ko, uminom po sila. Sabi, niyaya po nila ako uminom. Tapos sabi ko, ayoko, may problema ako. Sabi niya, "Idaan mo Naunawaan na namin yung nararamdaman mo. Pero kasi minsan, pagka masyado tayo emosyonal na ganyan, mas natatalo tayo sa laban. Kita mo nun. Nagwala ka ba dun sa karinderya? Opo, inaamin ko po nagwala ako dahil po sa sama ng loob ko, yung sahod Anong ko po. ginawa nung Aling Marilyn? Sabi niya po sa akin, wala na ako may bibigay sa'yo, hindi ko na ibibigay yan dahil naibigay ko na kay Lorna. Oh, binigay na pala dun kay Lorna. Bakit hindi binigay ni Lorna sa'yo? Eh, hindi po kasi kami nagkikita ni Ate Lorna po eh, hanggang ngayon. Nako, baka naman yung Lorna ang tumakbo ng pera mo. Magkano daw ang binigay dun sa Lorna? 2,000 daw po, sabi niya. Nako, teka muna. Sang-ayunan kaya niya ang lahat ng mga paratang na ito ni Raquel? At bakit kaya niya nagawang saktan, di umano,
itong si Raquel at hindi nga daw binigay ang sweldo. Pero teka muna, tawagin muna natin ang kanyang naging amo na si Marilyn Yasi. Pasok! Sandali po! Naku, sandali po na... Pagkasinungaling mo! Bakit po ninyo sinasabing nagsisinungaling si Raquel? Isang beses lang po yan. Inutusan ko siya na sabi ko sa kanya, bantayan niyo yung kasi po nagkakantin ako. Ako may trabaho din. Nagpa 5-6 po ako. Sabi ko sa kanya, yung tindahan natin, bantayan mo. Di ngayon, binantayan niya, sabi ko, yung customer mo, bantayan mo, baka umalis, hindi nagbabayad. Ito naman, binutusan ko na siya kumuha ng tubig. Sabay din inalisan ng customer namin, hindi ko sa kanya kung binayaran siya. Sabi niya, hindi raw. Paano naman yun? Pero Aling Marlene, Lagi! ang tanong ko po, hindi po ibig sabihin na pagpasweldo po natin ng isang tao ay may karapatan na, po, na tayong duruduruin siya sa ulo. Ginawa po ba ninyo yun? Hindi po. Ayos po ang pagmasa. Ayos ko po pagkano ko sa kanya. Hindi po So wala pong katotohanan ang mga sinabi niya na dinuro po nyo, na sinaktan po ninyo. Diretsa ang tanong, pinakain po ba ninyo ng tirang pagkain? Totoo yun! Hindi ako Sinungaling po yan! Mukhang dedepensahan ng mabuti ni Aling Marlene ang kanyang panig. So baka tutukan nyo yan dahil magbabalik ang paborito ninyong sumbungan ng bayan, ang Face to Face. Dati naman, may mga kasambahay kayo, wala namang naging problema, mababait sila sa inyo, mabait din kayo sa kanila. Itong si Raquel lang po talaga ang nagkaroon kayo ng problema. Palibasa kasi po ma'am yan galing yung tubo ng probinsya Hindi rin sa ganun. Sa pakikisama lang. Dinadala pa na rito sa Manila. Hindi naman po yata ganon, Aling Marlene. Harapin mo!